Pilipinas, tigilan mo yung pakikinig sa mga bobong influencer. Pag nakikinig ka sa mga tanga, pag nakikinig ka sa mga bobo, magiging isa ka rin sa kanila. Sumama kang kasama ng mga mangmang, magiging mangmang ka. Sumama kang kasama ng mga matatalino, magiging matalino ka. Walang matatalinong tao na habang buhay na lang dumidikit sa mga bobo. Diba? Nakita mo yung ganong konsepto na janitor ka lang pero kailangan mo pa ng diploma? Yung konsepto na yun na maintindihan mo na mas madaling matanggap sa trabaho pag may diploma ka. Pilipinas, wag mong tanggihan ang karunungan. Yung diploma, katibayan yan na may karunungan kang natutunan galing sa mga institusyon na tinatawag nating eskwelahan. Mas mahirap humanap ng trabaho kapag wala kang katibayan na meron kang pinag-aralan. Bakit? Kasi ang impression kagad ng mga tao kapag hindi ka tapos ng pinag-aralan, lalo na ang HR, automatic, ay hindi nakatapos ng pinag-aralan to. Malamang mahihirapan to sa trabaho. Hindi naman iisiping bobo, pero ang malamang naiisipin nila, mahihirapan ka sa trabaho. Kasi eskwelahan nga lang, hindi mo maintindihan. Basic na basic naman yun. Isipin mo na lang yung konsepto, it's best to have something you don't need than need something you don't have. Mas maigi nang meron kang mga bagay na palagay mo hindi mo kailangan, kaysa kailanganin mo yung mga bagay na akala mo nung una hindi mo kailangan, tapos biglang kailangan mo pala nga. Ngayong mangangapa ka, nganganga ka. Yan. Guys, alam niyo po yung nasa 13:20 ng kawikaan na nabanggit ni Chai Chester, kung saan sinasabi po na lumakad ka na kasama ng mga pantas na tao at magiging pantas ka. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Yan po scientifically, sinusuportahan din ng psychological principles kung saan sinasabi po at pinapakita dito na yung pong quality ng ating interaction sa mga taong nakapaligid sa atin, nakakausap, napapanood, yan po ay merong impluensya sa cognitive development at sa pangkalahatang pagkatuto po ng kaalaman, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Kaya sana po yung mga anak natin, maingatan natin na maiiwas natin sila doon sa mga vloggers na puro katarantaduhan lang ang pinagkakakalat sa internet, kasi parang ang kabataan po ngayon, nakikita ko parang nalalayo na sa mabuting landas. Parang nalalayo na sila doon sa vision ni Rizal na ang kabataan siyang pag-asa ng bayan, di ba? Kaya sana panalangan natin dumami pa yung mga vloggers na nagpapahayag ng mabubuting bagay para po magsilbi silang mga asin dito sa nabubulok na imahe, nabubulok na nature ng social media. At ang ating pong mga anak lumaking matatalino.